Para sa lahat ng mga anak at magulang, unahin natin ang anak. Iniingatan ka ng ina ng kanyang sinupupunan ng 9 na buwan hanggang sa ikaw ay naging isang ganap na bata at tinuruan ng mabuting asal. Pinag-aral para hindi mo maranasan ang hagupit ng nadala ng kahirapan. Kaya sana huwag mong kalimutan ang kanyang paghihirap sa iyo kahit hindi siya perpektong ina. At sana maipadama mo ang pagmamahal mo sa kanya dahil ang unang taong nagmahal at nag-alaga sa iyo ay iyong ina. Kaya dapat una mong erespeto ang iyong ina bago ang ibang tao. Dahil walang hinahangad at walang ibang pinapangarap ang ating ina kung hindi ang makita niya tayong lumalaki ng maayos at successful sa buhay natin. At oo, amitin man natin o hindi, kapag may problema tayo, kahit matatanda na tayo, sa magulang pa rin tayo tumatakbo para humingi ng tulong. Sa mga magulang pa rin tayo, madalas maglabas ng mga hinanaing natin sa buhay, kahit may mga sariling pamilya na. Kaya para sa aking mga magulang, maraming salamat po dahil palagi po kayong nandyan para sa akin. At kapag ang mga magulang naman natin ay may problema, hindi nila alam kung saan sila lalapit, lalo na binabaliwala lang sila ng kanilang mga anak. Kaya napakasakit isipin na may mga anak na madaling makisama sa ibang tao at sa barkada, pero sa sarilang magulang, walang galang, walang pagmamahal, at walang pagpapahalaga. At para naman sa mga magulang, alam ko, iba-iba tayo yung pinagdadaanan sa buhay. Iba-iba tayo yung way kung paano natin palakihin ang ating mga anak. Pero minsan, nasa sa atin din yung mga magulang ang problema kung bakit may mga anak na napapariwara ang buhay at natutong lumaban. Halimbawa, hindi patas ang pagtingin sa mga anak dahil kung minsan, may mga magulang na may pinapabura, kaya may mga anak na nagagawa silang itrato ng hindi tama. May mga magulang din na ginagawang kaban yung anak, yung tipong maalala nila yung anak kapag kailangan ng pera. Ilan lang yan sa mga dahilan kaya may mga anak na matutong magalit at mawala ng respeto sa kanilang mga magulang. At ito ang real talk natin sa bagot magulang at anak. Kung isa kang anak na may mabuting magulang, pasalamatan mo sila. Kahit hindi palagi, ang mahalaga, maipadama mo sa kanila, lalong-lalo na sa iyong ina, ang iyong respeto at pagmamahal sa kanila. At kung isa ka namang magulang, iwasan nating ibang bagay na hindi makakabuti sa ating mga anak. Huwag ring hayaan na lumayo ang loob ng mga bata sa iyo to the point na hindi na kayo nakilala bilang magulang. Dahil tumatanda tayo, hindi pa bata. Kaya habang kaya pa nating ayusin, yung mga pagkakamali natin, gawin natin. Dahil tandaan natin, laging nasa huli ang pagsisisi. Para dun sa mga babaeng OFW na nakipag-flirt sa iba kahit may asawa o partner na naiwan sa Pinas. Alam kong maraming tataas ang kilay sa inyo, kaya siya hindi naman daw lahat ay ganon. Uunahan ko na kayo. Mas maraming ganyan dito sa ibang bansa. Bakit? Dahil mas malaya sila dito. Kung dati ang lalaki ang mas maraming manloloko, pero ngayon, lumilevel up na at hindi na nagpapahuli ang mga kababaihan. Ito lang masasabi ko. Di ba't ang dahilan ng pag-alis mo ay ang pamilya mo at ang pangarap mo? May pangako kayo sa asawa mo o ng partner mo sa isa't isa na kayo lang hanggang dulo? Pero bakit ngayon? Tila yata ikaw pa yata ang sisira sa relasyon nyo na binuo mo ng partner mo o ng asawa mo. Hindi ko nila lahat dahil isa rin din akong OFW. Pero sa panahon natin ngayon, yun bansag ba sa atin ay bayanin na puno ng bansa natin ay nasisira dahil sa mga pasuway na OFW na nagagawang sumama o nakipagrelasyon sa iba habang yung asawa nila sa Pinas nag-aalaga ng mga anak nila o di kaya o naghahanap buhay. Maraming ganyan na katulad ko. Nung natuto ng mag-abroad, doon na sila naging malaya. Doon na kumawala ang tunay na pagkatao nila. Kung isa kang OFW na katulad ko na may pangarap para sa inyong pamilya, bago mo gawin yung mga bawal, pag-isipan mo muna ng maraming beses. Oo, alam ko, hindi lahat na nagloko sa ibang bansa ay masama. Pero hanggat maaari,
Kung naging mabuti naman ang relasyon mo o ng asawa mo na iwan sa Pinas, umayos ka. Dito sa ibang bansa, marami talagang tukso, lalo na't may day off ka. Nako! Diyan na nagkakaroon. Lalo na kung mahilig ka makipag-chat sa iba. Pinoy man o hindi, na kapag napinangakuan ka ng isang bagay, ay agad kang bumibigay. At may tatlong klase pa nga yan. Yung una, yung mga babaeng rason ang kanilang pagluloko ay dahil nakukulangan sila sa atensyon ng asawa, kaya ang ending, naghahanap ng pampalipas oras. Nagagamitin yung mga social media hanggang sa makatagpo sila na magpapaligaya sa kanila nang hindi nila makuha or ma-feel sa mga partner nila. Minsan nga, gagamit pa nga ng mga dami account, isa sa legal at isa para sa nagbibigay ng bagong saya. At pangalawa, yung mga babae ang rason ay una raw nagloko ang partner nila. Kaya para patas daw ang laban, gagawa din daw sila ng bawal na relasyon. Ito yung mga babaeng inosente sa una, pero kinalaunan, isisisi nila sa asawa nila ang pagkakami nila, kasi hindi daw siya masaya dahil may babae raw ang asawa niya o partner niya sa Pinas. Pero ang totoo, ginusto niya yon dahil may iba nang nagpapasaya sa kanya. At yun ang kasalanan nila, ibabato nila sa partner niya. At pangatlo, ito yung mga babaeng matino, pero kapit sa patilim. Bakit kapit sa patalim? Kasi sila yung mga babaeng pumapatol, hindi dahil sa gusto nila, pero dahil kailangan nila. Maswerte ka kung isa kang OFW na umaalis at umuwi ng buo pa rin ang pamilya at hindi nagpadala sa tukso. Gusto mo ng pangmatagalang relationship? Then stay. Nag-aaway kayo? Stay. Nagsalos ka? O nagtatampo? Stay. May pagkukulang o pagkakamali siya? Then stay. We're not getting any younger. Tumatanda na tayo. Kung gusto mong magtagal ang relasyon nyo, be matured enough to handle everything. Ang relasyon, binubuo yan ng dalawang imperfect na tao. Walang relasyon na walang away. Pero may relasyon na kahit anong away, hindi naghihiwalay. Huwag nyo hanapin yung pagkukulang ng isa't isa. Dahil ang totoong relasyon ay yung dinudurog ng pagsubok, pero hindi pinaghihiwalay ng panahon. Real talk yan. Best revenge? Sagot ko dyan, move on and do nothing. Ipakita mo sa kanya na hindi ka ang nawalan kung hindi siya. Nasaktan ka man ng sobra sa nangyari sa inyo, pero dapat mo na talagang kalimutan yan at itaboy sa nakaraan. Hindi man madaling mag-move on, pero dapat mong gawin at kinakailangan. Ikaw kasi ang magdudusa kung hindi ka gigising sa panibago. Kung gusto mong masaktan at masaktan pa, ipakita mo lang sa kanya na nagiging masaya ka kahit wala siya. Nakakayanin mong gumising ng panibagong araw nang nakangiti kahit wala na yung good morning message niya. Tanggapin mo na din yun, hanggang doon na lang talaga kayo at tapos na. Mas masasaktan ka kasi kung may gagawin ka para saktan din siya. Mali yun. Yun lang ang dapat. Ipakita mo lang sa kanya na parte na lang siya ng nakaraan mo at hindi na siya pwedeng balikan pa. Huwag kang mag-alala kung iniwan ka man niya. May bagong dadating na mas mamahalin ka at aalagaan ka. Mas may mabuting magmamahal sa'yo. Huwag kang mawala ng pag-asa, move on na. Kung ayaw na sa'yo, huwag mo nang pilitin yung tao. Kasi kapag pinipilit mo, mas masasaktan ka lang lalo. Maawa ka naman sa sarili mo. Naintindihan ko naman na mahal mo siya. Kaya hindi mo hayaan na mawala siya. Kaya nagpapakamartir ka para lang manatili siya kasi mahal mo pa. Mahal mo pa. Pero ang tanong, mahal ka pa ba? Di ba hindi na? Wala namang mali kung ipaglaban mo yung taong minamahal mo. Pero sana naman, alamin mo ang halaga mo bilang isang tao. Alamin mo kung tama pa ba ang ipaglaban mo yung taong matagal ka nang sinusukuan. Yung taong ginagawa sa'yo ay saktan ka. Saktan ng paulit-ulit. Pero bakit nagpapakatanga ka sa kanya? Patuloy ka pa rin lumalaban sa taong hindi ka naman kayang pahalagahan. Sa panahon ngayon, hindi lahat puso ang susundin mo. Matuto ka rin makinig sa isip mo, lalo pat nasasaktan ka ng husto. Kung ayaw na sa'yo, itigil mo na. Huwag mo nang pilitin pa.
para lang manatili siya. Maawa ka naman sa sarili mo. Nagmumukha ka ng tanga na habol ng habol sa taong hindi ka gusto. Kung ayaw na sa'yo, itigil mo na. Tumigil ka na. Ano ang dapat gawin pag nalaman na gulo ko si Mister? Una, pag nalaman mo na may babae si husband mo, maging kalmado ka. Huwag mong hayaan na pangunahan ka ng galit mo kasi walang matutulong yan. Magulo na nga, lalo pang gugulo kapag nag-away kayo. Kapag nag-away kayo, mas mapapalayo ang puso ni Mister sa'yo. Pangalawa, the moment na malaman mo at sigurado kang may babae si Mister mo, huwag mong kumprontahin agad. Mag-isip ka, bakit na babae ang Mister ko? Sana ako nagkulang. Paano ko ba tinatrato ang asawa ko? Malambing ba ako sa kanya? O lagi ko na lang siyang binubungangaan? Naging abusado ba ako sa kanya? Yes. Possible ba? Baka naging abusado ka na. Pangatlo, pag may babae si Mister, tandaan mo, kompetensya na yan. Ikaw versus sa babae. Tandaan mo, ang mga kabit, malambing at masikaso. Alam mo kung bakit? Kasi harang lang nila ang oras din sa asawa mo. Kaya ginagawa niya lahat para mapasaya ang asawa mo at yun ang hinahanap ng asawa mo sa'yo. Kaya ang problema, puro problema sa bahay, sa bata at sa pera ang iniisip mo. Nakakalimutan mo na ang asawa mo. Pang-apat, huwag mong kuprontahin kung alam mong magagalit ka lang. Kung alam mo lang na iiyak ka lang dahil wala kayong maresolve na issue. Kung gusto mo siyang makausap tungkol sa nagawa niyang pagkakamali, kailangan mentally at emotionally handa ka. At dapat handa ka sa sasabihin niya. Handa kang makinig at umintindi dahil ang goal ay magkaayos kayo. Hindi ang kontrolin mo siya at pilitin mo siya tumitigil sa ginagawa niya. Magsusuri ka kapag sinasabi niya nasasaktan at napapabayaan mo na siya. Panglima, pag nagkausap kayo at nakapag-sorry sa isa't isa at nangako na lalayuan ang babae, maniwala ka at magtiwala ka. Utang na loob. Huwag na ulit-ulitin sa asawa mo yung pagkakamali niya. Pagkatiwalaan mo kasi ikaw na lang ang naniniwala sa kanya. Kasi kahit siya, wala siyang tiwala sa sarili niya. Gets mo? At pag nakita mo na hindi pa niya iniwasan ng babae, hayaan mo lang. Bigyan mo siya ng oras at panahon. Huwag mo siyang kontrolin. Pang-anim, magpatawad ka. At pag nagpatawad ka, ibig sabihin, hindi mo pwedeng isumbat at baliktarin ang pangyayari. Move on, strong ka, patunayan mo. At ang totoong nagmamahal ay nagpapatawad. Ang matibay na pundasyon sa relasyon ay pagpapatawad. Ang pito, learn from this experience. Lahat ng mali mo, ayusin mo at mas palalamin mo ang pagmamahal sa asawa mo.